tumuloy ako sa Japan at doon nagtrabaho ako bilang waiter at entertainer. Nagsikap ako sa pagkayod habang naiwan naman si Denver sa Pilipinas. Tiniis ko ang lahat para sa kanya. Madalas, nalulungkot ako kapag naiisip ko siya. Miss na miss ko ang mga anak ko. Pero makalipas ang ilang taon, nakaipon na din ako ng sapat. Everybody knows I'm crazy about you. Everybody knows but you. Denver, Dad! sobrang namiss kita, anak. Laki-laki mo na, binata ka na. May girlfriend ka na ba? No, I'm serious, Dad. Kailan ka ba babalik sa Japan? Abay, kararating ko pa lang, pinababalik mo na ako agad. Di naman. Ayoko nga bumalik ka na dun eh. Gusto ko dito ka lang. Alam mo, may good news ako sa'yo. Medyo malaki-laki yung naipon ko sa Japan. And that means mas mahaba-haba yung pagsasama natin ngayon. Talaga, Dad? Yes. Alam mo, kumain muna tayo at nagutom ako sa biyahe. Sige, Tingnan. sige. Napakasaya namin mag-ama nang magkita ulit kami. Si Denver, gaya ko dati, nagpa siya rin pumasok sa showbiz para makatulong sa akin. Marami ang nagsabing like father, like son talaga kami ni Den. Bukod sa may itsura din ng anak ko, mahusay din itong kumanta at umarte. Lumabas siya sa ilang mga pelikula at naging mainstay din siya sa That's Entertainment, kung saan nakilala niya ang girlfriend niyang si Vanessa Rivera. Hindi nagtagal, dahil gusto ko makapaglingkod sa publiko, muli akong tumakbong konsehal ng Mandaluyong sa ikalawang pagkakataon. This time, nanalo ako. Let's toast for my dad on his victory! Congratulations, Mr. Darius Razon, ang bagong konsehal ng Mandaluyong. Congratulations, Tito Dar! Thanks, Den. Thanks, Vanessa. And thank you for campaigning for me and for your support. Okay lang po yan, Tito Dar. Sure naman mananalo kayo dahil marami pa rin nagmamahal dito sa inyo sa Mandaluyong. Isa pa, marami pa rin kayong fans. Ganyan talaga ang mga Razon. Very lovable and very much love. Alam niyo, dapat talagang tayo ngayon. Kailangan seryoso na tayo kasi, syempre, nandito na tayo eh. Urgent daw eh. Tito Dar? Yes. Kasi nag-page po sa akin si May, nahanap ako. Pasensya na po, No problem. Is everything okay? It's okay. Ganyan lang po talaga sa akin si Ma. Palagi nag-check strict po siya sa akin. Gusto niya malaman kung nasan ako lagi. Okay, sige. Hatid ko na po siya, Dad. O sige, basta ingat lang sa pag-drive din, ha? Palagi naman po, Dad eh. Sige po, sige na, kapaalam na po kami. Pasensya Ingat kayo. na. Sige na. Bye po. Ingat po kayo. Hi, Tita. Ba't ngayon ka lang? Mami, galing na po kasi kami sa Mandaluyong. I'm okay na din. Are you Thanks. sure? Yeah, I'm sure. Ma, tutuloy na din po si Denver kasi hinatid lang niya. Okay. Bye po, Tita. Sige na. Alam mo, ikaw ang tigas na ulo mo. Ilang beses na kitang sinabihan, tigilan mo na yung pagdidikit sa mga rason na yan, ha? Ang dami-dami mong manliligaw, mayayaman pa. Bakit yung lalaki yung pampinili mo? Mami, mahal ko si Denver. Mahal? Pues itong tatandaan mo. Turuan mo yung puso mo, nakalimutan yung lalaking yan. Hindi siyang lalaking para sa'yo. Wala kang mahihita dyan. Hindi kita pinalaki para sa kanya lang, okay? Pasok! Napakahigpit ng ina ni Vanessa sa kanya. Lagi siyang kinagagalitan, kaya naman labis ang pag-aalaga ng anak ko sa kanya. Mahal na mahal siya ni Den, kaya minahal ko na rin siya para kong anak. Baby, what's wrong? Sawa-sawa na ako sa mami ko din. Nasasakal na ako sa kanya. May sarili kong buhay. May sarili akong mga gusto. Lagi na lang niya kinokontrol ang buhay ko. Sawa na ako din. Sawa na ako. Hindi ko na siya kaya. Don't worry. I'll take care of you.
buong pusong tinanggap ni Darius at Denver si Vanessa sa kanilang tahanan. Bagamat madalas na nanggugulo sa kanila ang ina ni Vanessa, itinuring pa rin ni Darius si Vanessa na parang sarili na nitong anak. Samantala, taong 1998, nang muling manalo si Darius bilang konsehal ng Mandaluyong. Ilang buwan makalipas ang kanyang pagkakapanalo, isang hindi inaasahang pangyayari ang bubulaga sa kanilang mag-ama. Daddy, si Vanessa po. Nakita niyo po ba? Ba, hindi ko nakita. Hindi ba nagsabi kung saan pupunta? Hindi, Daddy. Baka naman may binili lang. Dali. Magandang umaga po. Konsehal, subpina po para sa inyo. Pwede ho, paki-receive lang po dito. Salamat po. What? Is this a joke? What is it, Dad? Subpoena galing sa Department of Justice. Sinampahan tayo ng kaso ni Vanessa. Serious illegal detention, multiple rape, and child abuse? Something tells me na may kinalaman ng mami niya dito. Pinilit si Vanessa ng kanyang ina na magdemanda laban sa amin ni Den. Lumaban kami mag-ama dahil alam namin wala kaming kasalanan. Napatunayang hindi totoo ang mga paratang ni Vanessa laban sa amin. Peke ang binigay niyang birth certificate para palabasin na minor siya. Hindi umabot sa korte ang kaso due to lack of probable cause at sa paggamit nila ng pekeng dokumento. Inihinto agad ang investigasyon. Naging biktima kami ni Den ng mga kasinungalingan at panggagamit ng mga taong marumi ang intensyon. I love her so much. Nagawa sa atin to. Anak, may mga tao talagang hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Ipagpasa Diyos na lang natin sila. Basta ang alam natin, wala tayong tinatapakan. Alam kong minahal mo si Vanessa, pero just take this as a lesson learned. Alam mo, kailangan din nating alagaan ang mga puso natin. Dad, I'm sorry nagkaroon ng ganitong gulo. Talagang ganyan, anak. Pero isipin mo na lang na tapos na ang kaso. Lumaban tayo at nilinis natin ang pangalan natin. Isipin mo na ganun talaga minsan ang buhay. Gagawa ka ng mabuti pero minsan hindi yun masusuklian. We just have to be strong and keep on fighting. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. I'm sorry po. Kasi pati po kayo nadamay. That's okay then. Ama mo ko at anak kita. Tuwing nasasaktan ka, nasasaktan din ako. Pati ako damay. Ganun talaga kapag magulang ka na. Kung kaya ko lang na akuin lahat ng sakit na nadarama mo, gagawin ko. Thanks, Dad. Salamat, nandito po kayo palagi. Ama mo ko, hindi kita pababayaan at lagi ako nandito para sa'yo.